Mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Amen. At tayo po ay magsisimula na sa gawain ng ating Panginoon Diyos. At sinabi po dito sa awit 9, verse 9 and 1 and 2 na sinabi, pupurihin kita Yahweh ng buong puso ko. Mga kahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita o Diyos na kataas-taasan. Ayan. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang iyong salita at ang pagbasa nito, Panginoon Diyos. Sa Panginoon Jesus, Amen. Ayan. Tunay nga, ang langit, ang lupa, ang lahat ng bagay sa silong ng langit, ang Diyos ang lumikha. Tayo po, maging tayo man ay linikha ng Diyos upang siya ay purihin at sambahin. Ano? At kaya dapat natin ipahayag ang kahangahangang ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ano? Hanggang ngayon, siya ay nagpapahayag sa atin. Ano? Kaya karapat-dapat na siya ay ating purihin dahil sa kahangahangan niyang mga ginawa. At sabi pa nga dito sa verse 2, dahil sa iyo ako ay aawit ng may kagalakan. Kailangan tayo ay umawit ng may kagalakan dahil ang ating Panginoon Diyos, siya ang kataas-taasang Diyos at higit sa lahat. Ano? At na sinabi pa nga ng ating Panginoon Diyos na patuloy na siya ay gumagawa sa ating buhay. Siya ay tayo ay kanyang inililigtas, iniingatan. At na sinabi nga dito sa Isaias, na sinabi dito sa Isaias 46:4, Ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Ayan, tinutulungan tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Kung tayo man ay nagkakaroon ng mga karamdaman, pagsubok, ang Diyos ay laging handang tumulong kung tayo po ay lalapit sa Kanya at mananalangin. No? Kaya handa na po ba tayong umawit sa ating ng buong puso, kaluluwa, isip sa ating Diyos? Tayo po ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Banal at dakilang Diyos, salamat po, Panginoon Diyos, na kami po ay linikha mo at kami ay patuloy na magpupuri, aawit, sasamba sa inyo, Panginoon Diyos, upang kayo ay mabigyan ng kapurihan, Panginoon Diyos. Salamat nga po, Panginoon Diyos, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon Diyos. At hindi mo kami pinahabayaan, Panginoon Diyos, kahit kami ay nangihina, kami ay nadarapa, patuloy na kami po ay iyong itinatayo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na ang lahat ng mga kapatid kong naririto, Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ingatan ang bawat isa at balutin mo po ng dugo ng Panginoong Jesus. Patuloy na pagkalooban mo po ng pangunawa sa mga salitang ipagkakaloob mo po upang ang mga salita na iyong ipagkakatiwala, Panginoon Diyos, ito ay lubusan nilang maunawaan, Panginoon Diyos, at ito ay kanilang maipamuhay, Panginoon Diyos, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po at samahan po kami hanggang sa matapos ang gawaing ito, Panginoon Diyos.
Ito pa ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Sapagkat siya ay mabuti, siya ay tapat sa isang linggo. Amen? At sa araw-araw ng buhay natin. Sabi sa awit 96 verse 1 to 2, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Lahat po ba tayo rito ay ligtas na? Amen, hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Ibuti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay nalitas ako. Hindi na karapat-dapat ay iyong tinatawag. At binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasumbi. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Palakpakan natin mga kamay sa Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, nakita ka sa buhay ko. Sa langit na pag-ibig mo ay nalitas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag. At binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawi. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasumbi. Ang pagpupuri pasasalamat sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat, come on church, ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang
pinupuri kita, sinasamba kita. Wala nang ibang Panginoon, walang katulad mo. Salamat o Jesus sa iyong pagtubos sa amin mula sa kasalanan. Pagkat ikaw ay Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na dakila, hari na lahat. Pagpapala mo'y lubos at umaapaw. Walang hanggang pasasalamat. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Ang pagpapala niyo sa buhay mo, noon, bukas, ngayon at magpakailanman ay tuloy-tuloy. Hindi yan mapuputol. Amen? Hallelujah! Oh. Pinupuri kita, sinasamba kita, sinasamba kita. Wala nang ibang Panginoon, walang katulad mo. Salamat o Jesus sa iyong patubos sa amin mula sa kasalanan. Oh, ikaw ang Diyos na dakila, hari ng lahat. Pagpapala mo'y lubos at umaapaw. Walang hanggang pasasalamat. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos na dakila, hari na lahat. Pagpapala mo'y lubos at umaapaw. Walang hanggang pasasalamat. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Walang hihigit na pagpapala. Walang hihigit na pagpapala. Tanging pag-ibig mo lang. Pag-ibig mo na nananatili sa buhay namin mula pa noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoong Diyos. Napakabuti mo. Hallelujah. Patuloy nating purihin at sambahin ang ating Diyos. Purihin natin si Yahweh. Purihin natin ang kanyang walang hanggang katapatan sa buhay ng bawat isang naririto. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mulaan. Narito at sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, takanlan sa buhay
Kadakilan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang kaburihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Langit ng tigran, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maraming ka, pag-iwanan ka sa buhay ko. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kahit kailan, hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili mula sa kasalanan. Patuloy kaming nagkakasala, Panginoon. Patuloy po kaming nagiging kulang sa pamantayan mo, Panginoon. Pagdating ng kabanalan, pagdating sa kabanalan, lagi kaming kapos, lagi kaming kulang. Subalit tanging sa Panginoong Hesus lamang kami ay napuno, kami ay naging sapat, kami ay naligtas. Hallelujah. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos.
puso. Mangusap ka, likod mo'y nakikinig sa ingay man. Pulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo, kalungan ko. Kaya sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay ibanta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Pulong mo'y natatari, pag-asa ikaw. Sa iyong puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo. Pangalan mo,
naming umasa naman sa tao. Nabigo po kami. Mga taong pinagkakatiwalaan namin. Nabigo po kami. Subalit, nung binigay namin ang aming tiwala sa'yo, ang aming puso, ang aming buhay sa'yo, kailanman hindi mo kami binigo. Kailanman hindi mo kami pinabayaan. Kailanman hindi ka nagkulang sa buhay namin. Ikaw ay tapat, Diyos magpakailanman. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. At tanging sa'yo lamang namin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Hallelujah. Kailanman di lalayo, ikaw ang Kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo, ako'y ligtas. Let us sing this as our prayer. Kailanman Di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo, ako For the last time, last natin ating mga boses. Kailanman Di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo, ako'y ligtas. palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin Yahweh! Purihin Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa kapuspusan na naranasan sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ito po ay nagbibigay sa amin ng panibagong kalakasan, encouragement to go on with our lives, Panginoon. Alam po namin na hindi po kami mag-isa sa panibagong sanglingong darating sapagkat lagi po namin kayong kasama, aming Panginoong Diyos. At sa piling mo, kami ligtas, kami panatag, at kami tiwala sa iyo. Purihin ka, luwalhatian ang pangalan mo. Maraming sa pangalan sa iyo, Panginoon. Ito pong lahat. Aming panalangin po sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Lahat po may ligtas na? Lahat po may ligtas na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! Balakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo nagagalak at let's share that yung kagalakan na yan sa ating mga katabi, sa ating mga kapatid, at ating pong purihin muli ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya ay mabuti. Amen. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis ng pag-ibig mo, ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat na iyong inatawag, at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang
pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Amen. Yan. Alam kong pinagpala tayo ng ating Panginoon Diyos, kaya tayo ngayon ay naririto. No? Sino po ang gustong itaas ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Sino po? Ayan, si Ate Susan. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa sandali ito, gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kasi yung mga nakaraang araw, dumaan yung Pasko at Bagong Taon, sobrang pagod, parang pakiramdam ko, pagod na pagod po ako. At talagang napakabuti ng Panginoon na bagamat parang masama yung pakiramdam ko nung nakaraan, nung Friday ba yon? Kasi nung Miyerkules pa lang, masama na yung pakiramdam ko. Pero pag ako masama ang pakiramdam, alam ko na pinapahinga ako ng Panginoon. Kasi ako po yung tao na siguro yung pahinga ko lang kain at tulog. Pag sa loob ng bahay, ang dami kong ginagawa. Parang kung ano yung makita ko, talagang biyaya na lang talaga ng Panginoon na ako'y nakakalabas ng bahay. Pero pinupuri ko po at pinapasalamatan ng Panginoon. Kahapon, maghapon po ako yung nakahiga, nagpahinga. Purihin po ang Panginoon. Pag-gising ko po kanina, panibagong lakas at kagalingan na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ang kapahingahan at nagbibigay sa atin ng kung tayo ay, alam ng Diyos kung tayo ay pagod na, talagang siya ang magbibigay ng siya ang tayo ay kanyang pagpapahingahin para magkaroon ng panibagong sigla ang ating katawan, lupa, para tayo ay patuloy na makagawa ng kabutihan, makapagpuri, makapagpasalamat sa Kanya, makapanalangin, kaya ayan, ganun kabuti at kabait kabuti ang ating Panginoon Diyos, no? Salamat sa ating Panginoon. Sino pa po? Si Kuya Henry. Ako nagpapasalamat din po Panginoon sa pabor na pinagkalob na naman ni Lord. Nakasama ko na lang po yung pamilya ko. Nakauwi po ako noong Pasko hanggang Bagong Taon. Salamat kay Lord sa talagang napakabuting Lord pag
nakikita ng puso, yung puso mo talagang dinidesire. Isa pa po pinapasalamat ko kay Lord, yung panalangin ko na makasama ko po yung pamilya ko. Meron na naman po akong nasama na yung kapatid po na miss ko kasi hindi po talaga nagsasamba yun, hindi sumasamba. Pero sa patuloy na panalangin ko po, patuloy na hinihingi ko kay Lord, nakasama ko po siya nung bagong taon na naman po na nagsamba rin po. Nakasama ko na po siya sa church. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magsawang manalangin. Kahit gaano po katagal yan, hindi po bingi ang ating Panginoon na nakikinig sa ating mga panalangin. Buhay po ang ating Panginoon, ibibigay niya po pag dinisar ng puso mo. Kaya salamat sa Panginoon. Ayan, tunay nga na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan dahil tunay na kung ano man ang ating inihiling at ito ay pagkakaloob na mararanasan talaga natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos at mararanasan yung kagalakan sa ating mga puso, no? At nakakilala na naman yung kanyang kapatid sa tunay na Diyos, no? Kaya palapakan natin ang ating Panginoon. Ayan, si Ate Rose. Madam President. Hello, magandang umaga po sa ating lahat at binabati ko rin po kayo ng Happy New Year kasi wala po ako dito. At glory to God kasi narito po ako ngayon. Sabi nga, si Jesus ang ating kalakasan at binabalot niya tayo ng kalakasan. Siya ang ating kaligtasan, binabalot niya tayo ng kalakasan sa anumang pagsubok nating nararanasan. Kasi bago po magtapos ang 2025, 3 months before end of 2025, talaga pong dumanas po ang pamilya namin ng, sabi nga, sobrang kalungkutan. Hanggang magpapasko na lamang po ay isinugod po namin ng kapatid ko sa ospital. Kaya kumbaga, hindi rin po ako naka-attend ng Christmas party. Talagang sabi ko, talagang yung faith mo sinusubok talaga ni God kung gaano katibay. Andun yung, sabi ko nga, wala man ako sa simbahan, pero yung faith ko nasa Kanya na talagang naniniwala ako. Sabi ko nga, sama-samang panalangin, malakas talaga. At yun nga po, nasurvive po yung kapatid ko dahil talaga pong nag-50-50. Akala ko nga po madadagdagan na naman ang mawawala sa pamilya namin. Sabi ko, Lord, wag naman sanang maging malungkot yung Pasko namin. Sana naman po makaligtas yung kapatid ko. Yun, thank God dahil napakabilis talaga ng pangyayari. 2 days po siyang na-stay sa perpetual. And then 26 po, nakabalik na po siya ng bahay. Sabi ko nga, talagang merong pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, ano man ang dumating sa buhay natin, huwag tayong susuko. At ang tanging, sabi nga, ang tanging susi lang doon ay panalangin. At thank God, biyaya ng Diyos, narito ako. At kami po ni Sister Dali ay 1 year na po sa buwan na to. At sabi ko nga po, hindi nyo man po ako makita sa charts, pero nandito po ang puso ko. At patuloy po akong sasamba sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Glory to God. Totoo po yan na wala tayong ibang maaasahan at magbibigay ng lakas sa atin kundi ang Diyos. No? Dahil kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoon Diyos, tunay na wala tayong magagawa. Tayo ay mahina, kundi ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin ng lakas. No? Muli palapakan natin ang Panginoon Diyos dahil sa patuloy na nahayag ang kanyang kalwalatian at kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating hinihingi, ito ay ipinagkakalob ng ating Panginoon Diyos. No? Kaya salamat sa ating Panginoon. Ayan. Ngayon po, ihanda na po natin ang ating puso't isip sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko na po ang magpapahayag ng salita ng Diyos, si Pastor Nonon Casimero. Palapakan natin muli ang ating Panginoon Diyos.
Ayan. So, talagang napakabuti ng Panginoon. Amen, mga kapatid? No, marami siyang mga kabutihan at pagpapala na pinagkakalob sa atin at ah, kahit yung mga pagsubok na pinahintulutan niya, ay meron pa rin siyang magandang layunin doon. Kaya alam ko talagang kulang ang oras para i-share yung ating mga patotoo, no? So, pero meron naman po mga pagkakataon pa para sabihin nyo lang sa amin na gusto nyong ibahagi yung inyong patotoo. At bibigyan po natin ng pagkakataon yan. So sa sandali po ito, tayo po ba'y handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen? Parang di pa yata ang iba. Amen? No? Pero, anyway. Kung napapansin niyo po, meron tayong panibagong dekorasyon. Hindi lang ito dekorasyon, ito ay pagpapaalala sa atin ang ating tema sa buong buwang ito. Dahil ito nga pong January ay Bible Month. Ito po ay National Bible Month sa ating bansa. Nabanggit ko yun na nakarang linggo. Meron pang ang National Bible Sunday. Yan po yung January 25. National Bible Week, yung last week ng from January 19 to 25. At National Bible Day, sa January 26. Salamat sa Panginoon dahil ito po ay isa pong decree ng ating Pangulo, no? Na talagang itinalaga ang buwan na ito para ang ating mga kababayan ay talagang mas may kayat na magbasa ng salita ng Diyos. No? Pero siyempre hindi lang naman tuwing buwan ng Enero, pero magandang masimulan nga itong Enero para magandang sabihin nating president po yan, no, sa buong taon. So ang ating may magandang verse dito, Joshua chapter 1 verse 8, no? Sino po ba sa inyo ang saulado na yang Joshua chapter 1 verse 8? No? Okay. So yan, praise God, may nagtataas ng kamay. Pero I encourage you mga kapatid na sauluhin niyo po yan, no? Joshua chapter 1 verse 8. Sabi nga dyan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yon. Dili-dilihin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. No? At sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen mga kapatid? No? So, paano ka ba kayo ma-encourage na mag-memorize niyan? No? Minsan, mas nagme-memorize pag may premyo, no? Naalala ko yung isang pastor, sabi niya, kung sino sa inyo ang makapagbasa ng Biblia itong taong ito from from Genesis to Revelation, no? Actually, hindi pa nga makapagbasa eh. Yung mag-commit daw, no? Sabihin daw sa kanya, no? At pero parang yata pag nabasa nga ay meron siyang ibibigay, no? Sa mga kapatiran. So, pero pinag-iisipan ko pa kung gagawin ko rin yon. Iniisip ko muna kung ano yung ibibigay. Anyway, so, sauluhin po natin yan, Joshua chapter 1 verse 8. Ine-encourage ko kayo na bago matapos tong buwan na ito, ay memorize po ninyo yan. Amen mga kapatid? No? Meron pa nga dyan yung books of the Bible. Maganda rin i-memorize yan mga kapatid, no? Sino pa sa inyo memorize yan ang books of the Bible? Okay. So kung alam niyo yung kanta na books of the Bible, madaling-madali. Okay? Pero hindi ko na siguro ituturo sa inyo yon. No? Umattend ko kayo ng Sunday school. Tinuturo po yun doon. Anyway, so tayo po ay tumayo at tayo po ay muling magtuon ng ating puso at kaisipan sa ating Panginoon dahil siya po talaga ang dahilan kung ba't nandito tayo. Siya ang dapat na maging sentro ng ating gawain. At gusto ko lang pong basahin yung sinabi sa Philippians chapter 2 verse 5. Hindi na po yung Isaiah 55 dahil dito na po tayo. Ang sabi po dyan sa King James Version, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Okay?
Hayaan daw natin na yung ganitong kaisipan ay mapasa atin. Yung kaisipan na katulad ng ating Panginoong Yesus. At yan po ang ating tutunghayan sa umagang ito. Ano ba ang kaisipan? What is the mind of Christ that we should have? Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na tunay nga po ay narito uli kami para aming ilaan ang aming panahon sa inyong gawain, sa pagpupuri, pagsamba, sa pakikinig ng iyong salita. Matapos po ang isang linggong kami ay naging abala sa maraming bagay. Salamat po na merong ganitong araw na kami ay makapagpahinga at kami ay bigay ng focus sa iyo, O Diyos. At yun nga po ang aming dalangin sa umagang ito. Kailangan po ang maging sentro ng gawain ito, maging ng mensaheng ito. At tunay nga na tulungan niyo po kami na lalo kaming magnasa na maging katulad niyo, O aming Panginoon. At kung naman po ang aming mga pagkakasala, kahinaan, kakulangan, yan po ay aming hinihingi po ng kapatawaran sa inyo at kayo po ang patuloy na bigay sa amin ng panibagong kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Kami muli niyong pagharian, Panginoon. Nadalahin ko po sa umagang ito, kayo po ang mangusap at kayo po ang magturo po ng iyong mga salita sa aking mga kapatid at itago niyo lamang po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kalwalatian. Salamat po aming Ama at sa iyo na po namin binabalik lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Mari po kayo makaupo. Hindi ko pala nabanggit, meron pa rin ditong nakalagay sa aking harapan na, basa niyo nga po, rooted in truth. Nakaugat tayo sa katotohanan. Ano ba yung katotohanan? O saan natin makikita yung katotohanan? Sa salita ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, John chapter 17, verse 17, sanctify them by your truth, your word is truth. Ang yung salita ay katotohanan. So, ngayong umaga, pagpapatuloy po natin yung ating mensahe na understanding God's mind, yung ating pangunawa sa kaisipan ng Diyos. At sabi ko sa inyo mga kapatid, napakalawak ng paksang ito. Kahit ang aking pagbabahagi sa inyo o yung aking pag-aaral po sa paksang ito ay sabihin nating isang maliit na effort na hindi kaya talagang saklawin ang buong paksa ng kaisipan ng Diyos. Dahil tulad ng ating nabasa at ating napag-aralan no nakarang linggo, ang isip ng Diyos ay talagang kakaiba sa ating kaisipan. Sa Isaiah chapter 55, sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. Nakita natin na ang kaisipan ng Diyos ay una, hindi nagbabago, it is immutable. Pangalawa, it is incomparable, hindi natin may kukumpara sa ating kaisipan. Pangatlo, ito ay invaluable, napakahalaga. At pinakahuli, incomprehensible. Ibig sabihin, kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya talaga itong unawaan o lubos na maunawaan. Pero salamat sa Panginoon dahil tutulungan niya tayong malaman ang kanyang kaisipan. At alam niyo, habang pinag-aaralan ko po ito, pinaalala din ng Panginoon sa akin, na meron pang isang paraan upang lalo nating malaman ang kaisipan ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Okay? It is by the Holy Spirit. Bakit ko nasabi yun? Meron po akong nakita mga salita dito po una po sa lahat, sa 1 Corinthians chapter 2. Hindi ko na po ito masyado. Gusto ko lang banggitin, na hindi lang ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon Jesus, maging ang Espiritu ng Diyos ay tutulong sa atin para
maunawa natin, malaman natin ang iniisip ng Diyos. Tingnan niyo sinabi sa 1 Corinthians chapter 2, magmula verse 9 hanggang 12. Ito po ay karagdagan sa ating na-share nung nakaraan. Sabi po rito, however, it is written, no eye has seen. Walang mata nakakita. No ear has heard. Walang tenga nakarinig. No mind has conceived. Wala malang nakapag-isip sa atin. What God has prepared for those who love Him. Kung ano yung mga inihanda ng Diyos ang mga nagmamahal sa Kanya. Amen. But God has revealed it to us by His Spirit. Okay? Pero ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen? So, at sabi pa rito, the Spirit searches all things, even the deep things of God. Ang banal na Espiritu ang sumasaliksik sa lahat ng bagay. Maging yung mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos o patungkol sa Diyos. At for who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Tingnan nyo, wala raw nakakaalam ng kaisipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. But we have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. Tingnan nyo, tinanggap natin ang Espiritu mula sa Diyos. Kailan natin tinanggap ang banal na Espiritu ng Panginoon? Noong tinanggap din natin ang Panginoong Yesus. At sabi rito, para daw maunawa natin ang mga ibinigay sa atin ng Diyos. So, naniniwala po ako, ang banal na Espiritu ng Panginoon, ang isa ring kasangkapan ng Diyos para ipaunawa sa atin ang kanyang kaisipan. Kaya, nasabi ni Apostol Pablo sa verse 16, for who has known the mind of the Lord that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Okay? Meron tayong kaisipan ni Kristo dahil ito ay pinapaunawa sa atin at nililikha sa atin ng Espiritu ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Sino sa atin dito makapagsabi na mula nang tinanggap natin ng Panginoon ay lalo nating naunawaan ang mga spiritual na bagay at lalong binabago ng Panginoon ang ating kaisipan. Sino po sa atin? Taas ang kamay. Amen. No? Niniwala ko yan ay ginagawa ng Panginoon sa atin. Okay? So tuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Nakita natin nung nakaraan kung ano ang kaisipan ng ating Panginoon Yesus. Ito ay kaisipan ng isang lingkod. A servant. Jesus Christ has a servant mind. Naalala ko tuloy yung kinakanta ng mga bata, no? Itong nakaraang December, tsaka nung Children's Month. Di ba yung sa aking paglaki? Di ba? Naalala yung kanta ng mga bata? No? At naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang adult na kinausap yung mga bata. Merong 4 na bata siyang kinausap. Pasensya na kung alam niyo na itong kwento na to. No? Sabi niya doon sa isang bata, sabi niya, Toto, anong gusto mong maging paglaki? Di ba? Sasabi ng isa, gusto ko paglaki ko ay maging guro. No? Bakit? Ba't gusto maging guro? Para maituro ko ang mabuting asal. Okay, ko yung lyrics doon sa kanta. Para makapaglingkod ako sa aking kapwa. Ba, maganda yan. No? So yung pangalawa, tinanong niya, ikaw naman, anong gusto mong maging paglaki? Gusto kong maging pulis. Yeah? Bakit mo gusto maging pulis? Para maging payapa yung ating lipunan. No? Para hulihin ko yung mga magnanakaw, yung mga mandurukot, yung mga kriminal. Para makapaglingkod ako sa aking kapwa. Maganda yan. So, tinanong niya pangatlo, ikaw naman, ano gusto mong maging? Gusto kong maging manggagamot. Yeah? Gusto kong maging doktor para ano? Para yung mga may sakit ay
gumaling, no? Para makapaglingkod ako sa aking kapwa. At tinanong ng adult na yung pang-apat na bata, ikaw naman, anong gusto mo maging? Medyo nag-isip-isip siya. Sabi niya, ako, gusto ko maging kapwa. O ba? Ba't mo gusto maging kapwa? Para ako ang mapaglingkuran. Di ba? Kasi yung una tatlo, gusto nila maglingkod sa kapwa, no? So naisip siguro pang-apat na bata, maganda yun. Gusto ko maging kapwa. Okay? Well, pero kung si Lord ang tatanungin natin, at kung titingnan natin ang halimbawa ng ating Panginoon, ay sasabihin niya sa atin, gusto niya tayong maging lingkod. Amen? Jesus wants us to be a servant. Sabi ko nga nung nakaraan na kailangan natin magkaroon ng kaisipan ng isang lingkod dahil una ito'y inutos sa atin, sabi sa atin kanina sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. O kaya, let this attitude, sabi sa isang translation. So kung ano daw yung kaisipan at pag-uugali ng Panginoon ay dapat din pag-uugali at kaisipan natin. At ang ating Panginoon, kung babasahin natin yung mga susunod na mga talata sa Philippians chapter 2, mababasa natin dyan na si Jesus ay, sabi nga sa verse 7, He made Himself nothing, taking the very nature of a servant. Biro mo, ang anak ng Diyos, no? Ang kasamang lumikha ng sanlibutan, nagpapanatili ng sanlibutan, nagsusustain ng lahat ng nilikha ng Panginoon, pinili niya na siya ay magpakababa at maging isang lingkod. Okay? So, at pangalawa nakita natin, ito ay halimbawa ng ating Panginoon. Siya ang modelo natin. At bilang mga tagasunod niya, dapat tayo sumunod sa Kanya. So, gusto ko lang sikapin ko na matapos natin ito ngayong umaga. Tingnan natin ang tatlong katangian ng isang servant mind. Okay? Characteristics of a servant mind. Number 1, humble. Okay? Now, sa pagbabahagi ko ito, una, ay i-apply natin sa ating kaisipan. Pangalawa, i-apply natin sa ating pag-uugali o sa ating gawa. Kasi, naalala niyo yung shinare ko sa inyo, yung T principle? No? T, thoughts, E, emotion, and A, action. So, mahalaga po talaga na ang ating kaisipan ay tama, no? Na ayon sa Panginoon dahil ito ay makaka-apekto sa ating damdamin, sa ating emosyon. At kung naapekto ng ating damdamin, ang damdamin naman natin ang makaka-impluensya sa ating mga kilos. Kaya mahalaga po talaga yung kaisipan na ito ay dapat na maging tama. So, Acts chapter 20 verse 19, sabi rito sa King James Version, sabi ni Apostol Pablo, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Tingnan nyo, sabi ni Pablo, siya ay naglilingkod sa Panginoon na merong kababaan ng kaisipan. Okay? With all humbleness or with all humility of mind. Well, ano bang isipin ang humility? Ito ay katumbas din ng salitang lowliness, yung kababaan, no? Yung pagiging mababa. At siyempre, ang kabaliktaran nito ay yung pagiging mataas. Alam niyo ba, meron din sa Bible, binabanggit, yung pagiging high-minded. No? So kung merong being, sabihin natin, humble-minded, meron din yung high-minded. Okay? Ang sabi nga sa isang halimbawa niyan, yun sa
2 Timothy chapter 3 verse 4. Hindi natin babasahin yung ibang mga talata dyan. Pero kung naalala niyo yung 2 Timothy chapter 3, binanggit dyan ni Apostle Pablo yung magiging kalagayan ng mga tao sa huling araw. At isa sa binanggit niya rito ay, sabi nga, traitors, heavy, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Next slide. So, makikita natin dyan yung, sorry, wala pala dyan, okay. So, sa 2 Timothy chapter 3 verse 4, sinabi doon, yung mga tao daw sa muling araw ay magiging high-minded. Masyadong palalo, sa Tagalog, palalo. O kaya mapagmalaki. Yung mga iniisip nila ay lumalampas na sa katotohanan na pinapahayag ng Panginoon. Okay? Na may magandang verse sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 and 5. At babasahin ko po sa inyo. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. So may sinabi po dyan na ang ating mga sandata ay hindi makamundo. Kundi ang ating mga sandata ay they have divine power. No? Sa ibang translation. They have divine power. Para daw to cast down imagination or to pull down strongholds, cast down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. So meron dyan binanggit na imaginations. Pero sa New International Version, ang ginamit na salita ay argument. No? Yung word na imagination. Argument. O kaya pangangatwiran. Alam ba na minsan ang kaisipan natin ay merong yung pangangatwiran na mali. Tama ba yung mga kapatid? Minsan nangangatwiran yung ating isip. No, parang maaring pinagdududahan o tinatanong yung halimbawa yung masalita ng Panginoon, no? At para bang nakipagtalo pa tayo sa Panginoon, no? At sabi diyan, every high thing, no, yung mga matataas na kaisipan. Meron daw tayong kapangyarihan na ibagsak natin yung mga maling pangangatwiran na yan sa ating isip, yung mga pagmamalaki na yan, yung mga mapagmalaking kaisipan sa ating isip. At tatanong ko sa akin sarili, ano ba yung mga sandata na meron tayo para ibagsak natin yung mga maling pangangatwiran at pagmamatas na yun sa isip natin. At babalikan natin Ephesians chapter 6, yung ating spiritual weapons. Nasabi nga sa verse 17, sa Ephesians chapter 6, hindi na natin titingnan ito lahat, pero kung naalala ninyo, sabi, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So isa sa spiritual na sandata natin na gagamitin natin para ibagsak yung mga maling kaisipan sa isipan sa isip natin ay ang salita ng Diyos. Okay? So nag-isip lang ako ng halimbawa ng maling pangangatwiran O halimbawa, ganito na lang. No, marami kasing iniisip nila pag ikikristyano na hindi ka na makaranas ng mga mabibigat na pagsubok, no? O kaya matinding sakit,
o kaya kahirapan. No, meron talagang ganyan. Ganyan ang iniisip nila. Parang iniisip nila, dahil Kristiyano na ako, magiging, ligtas na ako sa mga bagay na yan. No? Parang ano ka na, parang iingatan ka na ni Lord mula sa mga hindi magandang mga pwede mangyari sa buhay mo. Tama ba yun? Tama ba yun? Well, alam niyo, mali yun. Kasi walang sinasabi sa Bible na pag tayo nakakilala na sa Panginoon, ay hindi na tayo makaranas ng mga matinding pagsubok. No? Walang sinasabing gano'n. Katunayan nga, mismo ang ating Panginoon sinabi, habang nandito tayo, we will have tribulation. Amen. No? Pero, may layunin ang Diyos, kaya pinahintulutan niya yan. Amen, mga kapatid? Siguro, sabihin ko na sa inyo ito. Ewan ko kung mag-agree kayo. Lalo pang ang tumitindi yung pagsubok sa buhay natin pag tayo ay naging Kristiyano na. Mag-agree ba kayo doon? Amen. Kasi, may layunin din si Lord sa mga pagsubok na yon. Ginagamit niya yon para turuan tayo, para baguhin tayo, para palaguin tayo. Okay? So, yun. So, paano natin maitutuwid yung mga ganong mga kaisipan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? At ituro sa atin ni Lord, asahan natin na darating yung mga bagay na yan. Pero, tinuturuan niya tayo kung paano magkaroon ng right attitude or response sa mga pagsubok na yan. At tinuturuan niya tayo na tingnan natin yon in the light of His Word. Okay, mga kapatid? So, at palagay ko, isa pa rin sandata natin, sinabi sa verse 18, sa Ephesians 6, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. So, halimbawa, merong may tinutuwid si Lord sa ating kaisipan. Pwedeng maalis yan o mabago yan sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang salita. At pwede natin ipanalangin. No? Minsan nga, ewan ko lang sa inyo, no? Pero minsan nire-review ko yung aking kaisipan eh. No? I rebuke itong kaisipan na to na hindi tama. No? And I make it obedient to Christ. Inutusan ko to na magpasakop o sumunod sa ating Panginoon. Anyway, sige, tuloy po natin. Sabi diyan, nasabi ko nga sa inyo mga kapatid na meron akong pinagkuwanan ito, yung pong Bible study na The Mind of Christ ni T.W. Hunt and Claude V. King. No? So, gusto ko lang basahin ito. Sabi, we must be humble before God. So, ito hindi na ito sa kaisipan, yung ating pag-uugali na. Dapat, sabi diyan, we must be humble before God in order to obey Him and before others to fit in with their works of service. Humble persons do not seek recognition for their work. They would rather advance the kingdom of God than look good to others. The bigger picture is more important to them than their own piece of it. So sabi rito, kailangan din tayong magpakababa sa harapan ng Diyos para masunod natin siya. Amen. No? Kasi kung hindi tayo nagpapakababa, nagpapasakop sa Panginoon, siyempre hindi tayo makasunod sa Kanya. No? Mas susundin natin yung ating sarili kaysa sa kagustuhan niya. Pero hindi lamang tayo dapat magpakababa sa harapan ng Diyos, magpakababa rin tayo sa bawat isa. Para daw tayo ay makisama sa kanilang ginagawang paglilingkod. Now, bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. No? Halimbawa kami sa worship team. No? Kailangan magkaroon kami ng kababaan sa bawat isa. Okay? Wala dapat sa amin yung
gusto ko ako yung mas napupuna, no? Halimbawa, hindi masyadong narinig yung aking yung ating pagkanta o yung aking pagtugtog. Medyo lalakasan ko. Di ba? Ayan. Practical example lang. Pero hindi yun eh. Hindi yun ang aming layunin eh. Hindi yung may taas ang sino man sa amin. Ang gusto namin, mag-blend yung aming ginagawa. No? Walang yung gusto namin sino man sa amin na may taas. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? No? At tingnan niyo yung resulta, maganda, di ba? No? Hindi yung, bakit nanghina ng aking di ba? No? Well, katulad ngayon, meron naman talagang nag-a-adjust na yan. No? Hindi namin pwedeng baguhin yung volume ng aming Meron talaga tayong operator. Pero pwede pa rin namin lakasan yan kung gusto namin. Parang yung orchestra. Alam niyo yung orchestra? Diba? Yung maraming tumutugtog ng iba't ibang instrumento. Di ba ang ganda nung nagsabay-sabay yung pagtugtog nila? Na sila ay sumusunod lang doon sa conductor. Wala sa kanila na gustong, ayaw kong sumama sa orchestra, gusto ko sarili ko. Di ba? Tutugtog ako na sarili ko. O kaya wala doon na, gusto ko, ako yung naririnig kaysa sa iba. Dahil kung merong ganong pag-uugali, hindi rin siya, hindi rin ganong sabihin natin kaganda yung natugtog kesa yung talagang sumasabay siya ron sa karamihan. Naunawaan niyo mga kapatid? So sabi rito, yung tunay na lingkod, hindi niya hinangad yung pagkilala. No? Ang mahalaga sa kanya, yung naisusulong ang kaharian ng Diyos, no? Yun ang mas mahalaga sa kanya. At isang magandang halimbawa, siyempre ng kababaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus ay humble. At paano niya pinakita yon? Marunong siyang makisama doon sa mga taong mababa, no? Yung mga pangkaraniwan, at siyempre, pinakita yan ng ating Panginoong Yesus nung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Dahil sabi ko nga sa inyo, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, merong kaugalian yung mga Hudyo na pag may dadalaw sa bahay nila, meron talaga silang ina-assign na parang servant na maglilinis ng paa ng mga pumapasok sa bahay. Kasi nung panahon nila, talagang ang mga daanan doon ay hindi sementado. Talagang malikabok, minsan maputik. Kaya pagpasok ng mga bumibisita sa bahay, marurumi ang paa nila. At kailangang merong maglinis, maghugas. No? Biro nyo, nung pumunta sila dun sa silid na kung saan sila nagkaroon ng hapunan, wala man lang naglinis ng kanilang mga paa. No, siguro ang dudumi ng mga paa nila, no? Tapos, baka medyo mabaho pa. Diba? Pero, tingnan nyo ginawa ng ating Panginoon. Nagpakababa siya. Siya yung naghugas ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Amen mga kapatid. At sabi ng Panginoon, sabi sa John chapter 13, sa huling bahagi nito, sa verse 17, sabi niya, sa verse 14. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Kung ako na inyong Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong paa, hugasan niyo rin ang paa ng bawat isa. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, paglingkuran nyo ang bawat isa. Amen mga kapatid? No? Dahil sa panahon natin ngayon, hindi na natin kailangang hugasan ng paa ng bawat isa. Kasi kanya-kanyang hugas na tayo. Amen mga kapatid? No? Tsaka bago pa kayo pumunta rito, mga malilinis na mga ano nyo. Diba? Anyway, pero pwede pa tayong maglingkod sa ibang paraan sa ating kapwa. Okay, so, Philippians, hindi ko sinama yan, pero Philippians chapter 2, verses 6 to 8. Nasabi nga dito, bagamat ang Panginoong Yesus ay Diyos, sayin ko lang po sa Tagalog, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan hanggang kamatayan sa krus. Okay. So tingnan niyo, He took the very nature of a servant. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Jesus is the servant king. Siya yung hari na naglilingkod. Amen? No? Naku, madalang kayo makita ng ganyan, lalo na dito sa mundo. Pag hari ka, hindi ka naglilingkod. Ikaw ang pinaglilingkuran. Amen? Okay, pero ang ating Panginoon, kaya nga tama lang na tawagin siyang the servant king. Pangalawa, ang kaisipan ng ating Panginoon is obedient, masunurin. At balikan natin 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi niya sa ikalawang bahagi, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. No? So hindi lang natin ibabagsak yung mga imaginations or arguments sa isipan natin, yung mga pretensions or every high thing. Pero kailangan daw yung kaisipan natin, bawat kaisipan natin ay tumalima kay Kristo. Sumunod kay Kristo. Amen? So, kailangan pala yung ating kaisipan ay maging masunurin kay Lord. Okay? At, okay, so, kailangan po talaga ipasakop natin kaisipan natin sa Panginoon. Mamaya, meron akong may sasuggest na ilang hakbang para mabago yung ating kaisipan. Pero tuloy lang po natin ito. Ephesians chapter 6 verse 5, sinabi sa mga servant o kaya mga alipin, sabi diyan, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Okay, so ito ay isang paalala, no, sa yung mga sila ay nagpapasako pa sa ibang tao. Kailangan tayong, sabi ron, maging masunurin. Okay? So alam ko tayong lahat. Merong mga tao sa ibabaw natin na dapat nating pagpasakupan o kaya ating sundin. So kung tayo ay lingkod, tayo ay magiging masunurin sa kanila. At ginagawa natin yon para kay Lord. Amen mga kapatid? No? Okay? Halimbawa, sa asawang babae, yung pagpapasakop niyo sa inyong asawang lalaki, ginagawa niya yan para kay Lord. No? Sa mga kabataan, yung pagpapasakop niyo sa inyong mga magulang, ginagawa niyo para kay Lord. O parang sa Panginoon niyo na rin ginagawa. Yung mga kapatiran, yung pagpapasakop natin sa mga namumuno sa atin. Okay? Obedience is an attitude which draws no limits on what the master can order. Ang pagsunod ay isang pag-uugali na walang limitasyon sa sabihin natin pagsunod sa inuutos ng ating
Sino ba ang ating Panginoon? Si Jesus. True obedience is instant. It is not delayed. So pag may pinagagawa ang Panginoon sa atin, hindi yung abutin pa tayo ng siyam-siyam bago natin gawin. Amen. No? Tayo ay agad na susunod. At pag nalaman natin kalooban ng Diyos, ang masunuring lingkod ay hindi na magtatanong. Hindi niya tatanungin, Lord, bakit ko kailangan gawin yan? Diba? Kailangan siya isumunod. At sumusunod tayo sa Diyos dahil siya ay Diyos. Ano man ang maging resulta niyan? Amen, mga kapatid? No? Pag sinabi ni Lord sa atin, ibigay natin ang buong buo, ang ating ikapu at kaloob. No? Tayo ba ay talagang buong puso, no? Without any delay na sumusunod kay Lord? Okay na lang makapagsabi niyan. O baka sabihin pa natin, Lord, medyo utang muna ako ngayon. Ha? Iuutang ko muna. Di ba? Pag may dumating na Lord na malaking blessing sa akin, doon ko na talaga, Lord, yung mga utang ko, babayaran ko yan. Di ba? Yung ba tamang totoong pagsunod kay Lord? Hindi. Huh? Ay, meron pa sana akong isi-share sa inyo yung kasi isang araw narinig ko yung tungkol kay Elijah. No? Yung paano siya sumunod sa inutos ni Lord. Pinapunta siya ng Panginoon sa isang babaeng balo. Pero yung lugar na kung saan siya pinapapuntan ni Lord ay lugar na marami mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Tapos, sinabi ni Lord sa kanya kung ano yung sasabihin niya doon sa balo. Diba? Na sabihin niya doon sa balo na ipaghanda siya na makakain. Yung balo na yun walang-wala. Yung huling pagkain na lang nila, yung meron siya, yung huling ano na lang, pagkain nila. Pag kinain nila, sabi ng babaeng balo, antayin na lang namin mamatay kami. Di ba? Pero si Propeta Elias ay naging masunurin kay Lord. No? Sumunod siya. At hindi lang natugunan yung kanyang pangailangan, natugunan din yung pangailangan ng babaeng balo na yon. Amen. Okay? So, pero siyempre, ang pinakamagandang halimbawa natin ang ating Panginoong Jesus. Jesus was obedient. Patapos na ang Panginoon ay nagpakita sa templo na siya ay 12 taong gulang, ang sabi sa salita ng Diyos, He went down with them and came to Nazareth, and He continued in subjection to them. Okay? So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus, nung siya'y bata pa, talagang pinakita niya yung kanyang pagpapasakop sa kanyang mga magulang. No? He continued in subjection or he was submissive sa kanila. At siyempre, ang ating Panginoon ay nagpakita ng pagsunod sa kanyang kanino? Sa kanyang Ama. No? Jesus declared that the world may know that I love the Father, and as the Father gives me commands, so do I. So para malaman ng sanlibutan na mahal niya ang kanyang Ama, anong ginawa niya? Yung binibigay ng Diyos na utos sa kanya, ginagawa niya. Jesus obeyed perfectly. Okay. So, yun nga yung sinabi sa Philippians 2:8. He became obedient, even obedience unto death. Dahil sumunod siya sa kanyang Ama, yon ay hanggang sa kamatayan. Pero alam naman natin, hindi naman siya nanatiling patay. Amen, mga kapatid? So kung tayo susunod sa Panginoon, kahit sabihin natin merong mga mahihirap o kaya maring mga sakripisyo tayong gagawin, asahan natin mga kapatid, magiging maganda ang resulta ng pagsunod natin kay Lord. Amen. Amen, mga kapatid. Lalo tayong pagpapalain ni Lord dahil sa ating pagsunod. Amen? So yan man ay pagsunod sa pagbibigay, pagsunod sa utos niya na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba, o kaya maglingkod, no, sa
sa katawan ng Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon. At pinakauli, ang kaisipan ng Panginoon ay marunong, wise. True wisdom comes from God. Sabi nga sa Proverbs chapter 2, verse 6. For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. At sabi sa Psalm 19, verse 7, the statutes of the Lord makes wise the simple. So, paano tayo magkakaroon ng karunungan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mismo mula sa ating Panginoon. Ito, mayroong magandang kahulugan ng wisdom. Wisdom is the knowledge and ability to make the right choices at the opportune time. Yung karunungan daw ay yung meron kang kaalaman at meron kang abilidad na gawin yung tamang desisyon sa tamang panahon. Okay? Yun ang merong karunungan. Yung magdedesisyon ka ng tama at sa tamang panahon. Okay? Yung wisdom, hindi lang yung sa marami kang alam. Pero yung alam mo ay ina-apply mo sa tamang sa pamamagitan ng tamang pagdedesisyon at sa tamang panahon. Ano niya mga kapatid? Yun ang meron talagang karunungan. No? Ang isang lingkod ay gumagamit ng mabuting paghatol, good judgment, keen discernment, matalas na pangunawa, and at times intelligent discrimination. Yung matalinong pagkilala. Okay? Yung nadi-discriminate mo, ano ba yung tama at mali. At ginamit yung salitang yan para dun sa lalaking nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato sa Matthew chapter 7 verse 24. Dahil totoo naman talaga, yung taong nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng malaking bato ay mas marunong kaysa dun sa nagtayo ng bato doon sa buhanginan. Amen, mga kapatid? No? Kasi alam mo naman talaga kung ano magiging resulta nun pag dumating yung bagyo. Pero ang mas tinuturo ni Lord doon, yung tinutukoy niyo ron, yung taong nagtayo ng kanyang bahay doon sa ibabaw ng malaking bato, ay yung taong nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Okay? At ang ating Panginoong Jesus ay marunong. Paano niya pinakita yon? Pinili niya na siya ay gumawa, hindi doon sa mga lugar na nakatira yung maraming mga reliyosong tao. Kasi totoo naman talaga, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, yung mga reliyosong tao, hindi sila tumatanggap sa Kanya. Amen? Pero saan siya pumupunta? Sino yung mga pinupuntahan niya? Yung mga bukas ang puso, yung mga may hirap, yung mga mabababa na handang tumanggap sa kanyang salita. Amen, mga kapatid? Kaya alam niya minsan, tanda rin ng karunungan yung, kung alam mo yung taong yung nakakausapin mo ay sarado na ang isip, huwag mo na siyang bahaginan. Huwag ka na makipagtalo sa kanya. Amen? No, ang bahaginan mo, yung mga tao talagang uhaw sa salita ng Diyos. Amen? No, yung talagang nagtatanong sila, no, hindi sila nangatwiran. Tanda ng karunungan yan. Okay. Okay lang ba? Tapusin ko na lang ito. Okay, having the mind of Christ. Paano tayo magkakaroon ng kaisipan ng ating Panginoon? Una, through the Word of God. Kung gusto natin ang ating isipan ay mabago na maging katulad ng kaisipan ng ating Panginoon, kailangan magbigay tayo ng sapat na panahon sa iba't ibang disiplina ng salita. Ano yung tinutukoy ko doon na disiplina ng salita? Yung disciplines of the Word. Hearing, reading, meditating, studying, memorizing. Okay?
Yan, i-review na lang sa atin. Alam niyo yan. No? Ano nga uli ang tabak ng Espiritu? Ano yung tabak ng Espiritu? Ano yung... Sino rito sundalo ni Lord? Taas ang kamay. Sundalo ni Lord. O, lahat kayo sundalo ni Lord. Ano yung ating tabak? Yung sword natin, salita ng Diyos. Okay. Pag humahawa ka ng tabak, lahat ba ng daliri mo, yung buong kamay mo ba ginagamit mo? Amen. No? Kaya mo bang humawak ng tabak kung isang daliri lang ang ginagamit mo? Kaya mo bang humawak ng tabak? Hindi. Dudulas lang yan sa kamay mo. Amen? O dalawang daliri. Kaya mo humawak ng tabak? Hindi rin. Mahuhulog pa rin yan. Kahit 3. Pero mas firm ang hawak mo sa sandata mo kung lahat ng daliri mo o buong kamay mo ay ginagamit mo. Amen, mga kapatid? So, yan ay magandang illustration. No? Kung tayo parating nakikinig, nagbabasa, nag-aaral, nagsasaulo, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, magiging epektibong sundalo tayo ng Panginoon. Pero kailangan yan para ang ating isipan ay patuloy na mabago. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to test and approve what God's will is. It's good, pleasing, and perfect will. So, mga kapatid, una ang salita ng Diyos. Pero pangalawa, through prayer. Ano pwede natin gawin? Pwede nating hilingin sa Panginoon na patuloy na saliksikin ang puso natin. Subukin ang ating mga kaisipan at akayin tayo sa tamang daan ng pag-iisip. Sabi nga sa Psalm chapter 139, alam na natin yung verse na yan. Pero, pwede rin natin gamitin ang salita ng Diyos para gabayan tayo sa pagsusuri ng ating kaisipan. Para sabihin natin, Lord, tama ba yung iniisip ko ngayon? Pwede natin gamitin yung Philippians 4:8. Dahil sabi sa Philippians 4:8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Isa pa rin magandang verse yan na magandang i-memorize natin. Whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, and of good report. If there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Kasi yan ang mag-check sa atin. Tama ba yung iniisip ko ngayon? No? Totoo ba? Totoo ba yung iniisip ko? Is it true? Is it pure? No? Pwede natin gamitin yan. At pinakahuli, we can pray, pwede natin ipanalangin, na yung pagbubulay-bulay ng ating puso ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi ni Haring David, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Ang prayer niya, Panginoon, nawa yung pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging kalugod-lugod sa inyo. Amen, mga kapatid? Pwede natin panalangin, Lord, tulungan niyo po ako na ang parating iniisip ko ay yung nakalulugod lang sa inyo. Pinakauli, mga ilang tanong lang. Pinapasakop ba natin ang ating kaisipan sa Diyos? No? Hinayaan ba natin ang ating kaisipan ay mabago ng kanyang salita? At sa pamamagitan ng panalangin? Anong commitment ang pwede nating gawin sa panibagong taong ito? Lalo na pagdating sa kanyang salita at sa pananalangin. Okay? So, wala na po akong panahon, pero I hope na meron po kayong mga natutunan sa umagang ito
kung ano ba talaga ang dapat na maging katangian ng isipan natin. Ano nga uli yung 3 katangian ng kaisipan ng Panginoon? Humble, obedient, and wise. At paano mababago ang ating kaisipan? Through the Word and through prayer. Amen. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa mga paalala niya po sa amin. Dahil ito nga po ay para sa bawat sa po sa amin. Na nais nyo ng kaisipan nyo ay maging kaisipan namin. Ang pag-uugali nyo ay maging pag-uugali namin. Pero kailangan pa rin kaming patuloy na mabago sa pamamagitan ng iyong salita at ng pananalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy naming hangarin na ang mga binubulay, pinag-iisipan namin ay maging kalugod-lugod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito lang po ang samot panalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God.